Nagsimula ang lahat sa isang futuristikong bersyon ng Los Angeles, kung saan ang nasaksihan ang pagkakatatag ng Mercy Court. Dito, isang AI na hukom ang humahawak ng paglilitis sa mga inaakusahan ng mararahas na krimen. Mayroon lamang silang 90 minuto upang patunayan ang kanilang kawalang sala. Kung mabigo, hahatulan silang mamatay sa pamamagitan ng isang malakas na sonic blast. Chris Raven, isang detektive ng LAPD at kasalukuyang nililitis dahil sa pagpatay sa asawa, si Nicole. Ang kaso ay hinahawakan ng AI judge na si Maddox. Inakusahang pinuntahan pa rin si Nicole kahit hiwalay na dahil sa problema sa alkohol. Nakitang palabas ng bahay at ang anak na si Britt ang nakadiskubre sa bangkay ni Nicole na may saksak sa tiyan. Naaresto rin sa isang bar matapos masangkot sa gulo kasama ang ibang pulis. Sa mayon, 97% ang posibilidad na nagkasala at kailangan itong bumaba sa 92% para makaiwas sa parusang kamatayan. Sinubukan ni Raven na kausapin si Britt upang patunayan na wala siyang kasalanan, ngulit pinigilan siya ng mga magulang ni Nicole na siyang nagbabantay kay Britt na makipag-usap sa kanya. Samantala, ginamit ni Maddox ang mga kuha mula sa surveillance at iba pang ebidensya para tulungang mabuo kung sino ang posibleng pumatay kay Nicole. Kinausap rin ang kaibigan si Rob Nelson na dating katrabaho ni Nicole at sinabi niya na lahat ay nag-aalala sa kalagayan ni Nicole noon. Nalaman na may ibang lalaking kinikita si Nicole, si Patrick Burke, ilang sandali bago siya mamatay. Inutusan si Jack Diallo, kasamahan sa pulisya, na hanapin at subaybayan si Burke. Inamin ni Burke na nagkikita sila ni Nicole dahil pakiramdam niya ay hindi niya maipahayag ang mga problemang bumabagabag sa kanya. Pero may matibay siyang alibay noong oras ng pagpaslang kay Nicole. Dinala si Burke bilang person of interest sa investigasyon. Nang mapatunayang hindi siya ang salarin, mas tumindi ang posibilidad na si Raven ang may pananagutan. Kailangang harapin ni Raven ang mga paratang laban sa kanya. Dati siyang matino, ngunit muling nalulong sa bisyo matapos ang pagpatay sa dati niyang kapareha na si Ray Vale. Pinagsisisihan ni Raven na hindi niya napatay ang suspek noon dahil kaulanan ay napawalang sala ito at idiniklarang walang kasalanan sa pagkamatay ni Ray. Dahil sa pagkalulong sa alak, naging marahas kay Nicole at tuluyan siyang itinaboy palayo. Nagre-record siya ng mga sandali upang mapanood iyon kapag matino na si Ray. Samantala, nagsimulang magkimkim ng galit si Britt at inamin niya sa kanyang nobyo na nais niyang hiwalayan si Ray ni Nicole. Isang bagay na ipinakita ni Maddox sa pamamagitan ng video call ng dalawa. Habang nauubos ang oras, nagsimulang mag-isip ng malakas at isa-isang hiwalayin ang mga posibleng suspek mula sa mga taong malapit kay Nicole. Inalis sa listahan sina Burke at ang mga magulang ni Nicole at pinaghiwalay ang mga kaibigan at mga katrabaho. Muling nakipag-ugnayan kay Burke upang alamin kung anong mga problema ang ikinuwento ni Nicole sa kanya at napag-alaman may kinalaman niyon sa trabaho. Dahil dito, tinanggal ang mga kaibigan bilang mga suspek at ibinaling ang investigasyon sa mga katrabaho. Naalala ni Raven ang huling beses na nagsalusalo sila ni Nicole sa isang barbecue, ilang araw lang bago ang pagpatay. Sinubukan niyang paliitin ang listahan ng mga taong nakikipag-ugnayan kay Nicole noong mga panahong iyon. Ipinakita sa akin ni Maddox ang mga tala tungkol sa isang niyang katrabaho na si Holt Charles na may problema raw sa pera at sinasabing tinutulungan ni Rob. Dahil dito, naghinala na maaaring pinatay ni Holt si Nicole dahil sa pera, kaya ipinakontak siya kay Maddox. Ngunit ipinaliwanag ni Holt na siya pala ang tumutulong kay Rob, hindi ang kabaliktaran. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nalaman na may mga kimikal na nawawala sa kanilang trabaho at si Rob ang may kagagawan nito. Sinuri rin ang video call ni Britt kung saan may narinig siyang ingay at inakala niyang ang umuuwi si Rob. Ngunit ayon sa iba pang footage, wala pala sa bahay noong oras na iyon.
Nang mag-record si Britt sa ibabang bahagi ng bahay, nakitang bukas ang pinto at may aninong hugis ng isang lalaki. Pagkatapos nito, ipinakita pa ni Maddox ang mga kuha mula sa security camera ng kapitbahay kung saan may nakitang paggalaw sa mga palumpong. Sa isang kuha naman mula sa parking lot, malinaw na nakita si Rob na lumalabas mula sa trunk ng sasakyan ng kapitbahay. Tinawagan si Jack at inutusan siyang pumunta sa bahay ni Rob. Sabay babala na posibleng armado siya at delikado para sa buong team. Pagdating ng SWAT sa bahay, nalaman wala siya roon, pero natuklasan ang mga ninakaw na kemikal at detalyadong plano sa paggawa ng bomba. Mas lalo pang lumalim ang lahat nang maghalungkat si Maddox ng impormasyon at mabunyag na si Rob ay lumaki sa foster care kasama ang kapatid niyang si David Webb, ang kauna-unahang binitay ng Mercy Court. Doon napagtanto na ang lahat ng ito ay isang maingat na planong paghihiganti na direkta. Opisyal na pawalang sala at natapos ang paglilitis, pero kapag iniwan ng upuan, mawawala ang koneksyon kay Maddox at ang kakayahang subaybayan si Rob. Sinubukang kontakin si Britt, ngunit sa footage ng door camera ng mga lolo't lola niya, nakitang dinudukot siya ni Rob at isinasakay sa kanyang truck. Hinabol ni Jack si Rob sakay ng kanyang hovercycle matapos matuklasan na may dala itong napakaraming pampasabog papunta sa Mercy Court. Balak wasakin ang buong gusali habang naroon si Raven at ginawang bihag si Britt. Nagawa ng mga pulis na ilihis si Rob palayo sa Mercy Court, pero pilit na hinihikayat ni Jack ang kapitan ng task force na patumbahin. Mariin tumutol dahil nasa loob pa ng truck si Britt. Sa kabila ng pagtututol, nagpa siya ang kapitan na gumamit ng bomb robot upang pasabugin ang ilalim ng truck habang tumatawid si Rob sa tulay. Sa kabutihang palad, nahack ni Maddox ang bomba at napigilan ang pagsabog. Gayunman, nakabalik pa rin si Rob sa Mercy Court at ibinangga ang truck sa gusali matapos mailikas ni Maddox ang lahat. Nag-reset ang buong network at natrap sa loob ilang segundo na lang bago bitayin. Sa huling sandali, nag-reboot si Maddox sa tamang oras at pinalaya, kaya nagawang iligtas ang kanyang anak. Hinarap ni Raven si Rob sa harap, at nagkaroon sila ng labanan hanggang sa mailigaw niya ang baril ni Rob. Naghanda si Raven na patayin si Rob, ngunit sinubukan ni na Britt at Maddox na pigilan siya upang mabigyan si Rob ng kanyang sariling paglilitis. Pinaputok ni Jack si Rob, pero gusto ni Raven na pakinggan muna siya. Sinabi ni Rob na inosente si David sa pagpatay na ipinakulong at pinatawan ng kamatayan, dahil nakausap niya si David noong natagpuan ang bangkay ng biktima. Ipinakita ni Maddox ang footage na nagpapatunay na wala si David malapit sa lugar ng krimen noong nangyari ang pagpatay at na nakipag-ugnayan siya kay Rob. Doon lumabas ang katotohanan. Binura ni Jack ang ebidensya at hinayaan ng isang inosenteng tao na mamatay para lang patunayan na epektibo ang Mercy. Sa huli, dinala sa kustodya sina Jack at Rob. Tumakbo si Britt papunta sa kanyang ama at niyakap siya. Biglang naging malamig si Maddox at lumabas sa screen ang isang text na nagdi-dismiss sa kaso ni Raven. Nadakip sina Jack at Rob. Nagkita muli si Raven kay Britt at isinara ni Maddox ang kanyang kaso.